May mga pagkakamali ka na bang nagawa sa buhay mo? Lahat naman tayo, of course, no? Maling bagay na binili, maling lugar na pinuntahan, maling kaibigan na pinili, or maling jowa. Medyo nakarelate ka doon. Pero pag-uusapan natin ngayon is 10 pagkakamali patungkol sa pera na maaaring pagsisihan mo hindi ngayon, pero maaaring 10 years or more than 10 years from now, no? Ito yung mga bagay na ginastos natin ngayon na sana sa iba na lang sana. Kung gusto niyo yung mga video kagaya nito, no, every week lalabas ako. So don't forget to like or subscribe. No, ako si Rom, licensed financial advisor and accountant dito sa Australia. So ano ito, Rom, no? Ano itong 10 bagay na ginawa ko ngayon patungkol sa pera pero maaaring pagsisihan ko 10 years from now. Una dyan ay yung pagbili ng mahaling kotse. For me, as a financial advisor, no, so car is a depreciating machine. Lalo na yung kotse hindi mo afford na bilhin, no? At ang purpose mo lang ng pagbili is hindi para magamit sa trabaho, kundi i-impress yung ibang tao. Hindi siya maganda, no? Bumili ka ng 70 or 80,000, and then 10 years from now, it's worth 5,000. So, di ba? Maaaring pagsisihan mo siya, maaaring sabihin mo sa sarili mo na, sana, binili ko na lang ng iba. Sana in-invest ko na lang yung perang iyon, no? Assuming na in-invest mo siya sa ASX 200, for example, that give you a return of 10% every year. So, yung 80,000 na yun, maaaring 160,000 na yun after 10 years, di ba? Not mentioning the dividends, di ba? And then the benefit of franking credits in your tax return. Yun yung mga bagay na maaaring pagsisihan natin. Una, sa mga bagay na pagsisihan natin 10 years from now. Pangalawa, pagbili ng malaking bahay. Kasama ng success is pagbili ng bahay din, no? Pero yung buying bigger house than what you need, no? Maaring pagsisihan mo siya. Yung biggest expense, lalo na kami dito sa Australia, no? Maaring sa Pilipinas din, ang biggest expense natin sa budget natin is yung mortgage o yung utang sa bahay. Ilang percent ba ng kita ninyong pupunta sa utang? Kung bumili ka ng bahay, it is too much, no? Sobrang laki, ang daming space na hindi mo naman kailangan, na maaaring source pa yun ng gastos, eh. Dito nga sa Australia, lagi naming, pag nag-run ako ng event, sabi ko, maaaring mas maraming TV kaysa sa number ng tao na nakatira sa bahay. Yung bahay na yan needs furnitures. Kung dalawa yung sala mo, dalawang furniture din. 5 kwarto, 5 kama din yan. Maaaring 2 lang kayo mag-asawa. Maaaring hindi nyo kailangan yung ibang kwarto. Wala namang masama sa pagbili ng bahay na malaki. Ang problema kasi dyan is kung bumili ka ng bahay na malaki tapos hindi mo siya afford. At yung bahay na yan, magre-restrict sa ibang plano mo, no? Plano mong mag-change ng career, plano mag-time off sa work, plano mong tumulong sa kapamilya, plano mong magpaaral ng mga kamag-anak. Hindi mo magawa dahil ang laki ng utang mo sa bahay, no? Maaaring pagsisihan mo yan, di ba? In 10 years from now, instead na tinulong mo sa ibang tao, sa kapamilya mo, sa magulang mo, pinagamot mo yung magulang mo, hindi mo magawa dahil sobrang laki ng utang mo. Maaaring pagsisihan mo yan 10 years from now, no? Pangatlo, not paying credit card debts, no? Especially in full. Ang laki kasi ng interest niyan. 19%, 20%, maaari, no? Iba. Nagko-compound yung interest niyan kung hindi siya mabayaran. Nag-run ako ng simple calculation. 5,000 na utang. Maaring may 5,000 kayong utang, no? Australian dollars. Minimum lang, di ba? Gusto natin bayaran mo lang ang minimum. 13 years yan bago mo niya mabayaran in full kung minimum lang. And imagine the interest rate na kina-charge dun sa utang mo. Nagko-compound yun, eh. Kung investment yung 5,000, di ba? Maaaring lumaki na yung investment na 5,000 kaysa yung binabayad mo sa interest. Pang-apat, not learning how to budget. Budgeting is a tool. May mga accountant, ginagamit namin yan sa mga kliyente namin sa owner, financial advisor, yung mga successful kong mga kliyente, shout out sa inyo, no? Wala akong nakitang successful na hindi nagbabudget, eh. Sa kanila, hindi siya restriction ng kanilang expenses, kundi more on awareness. So, ang laking tulong ng budget, no? Kaya nyo mag-budget para hindi kayo magsisi 10 years from now. Panglima, not having an emergency fund. Ang tawag ko dyan, pamatay sunog, fire extinguisher, emergency fund. Maaaring iniisip natin, we want to live in a perfect world. Diba? But sometimes the world is unfair. Maaaring dadaanan yung isang dagok sa pamilya, no? Aksidente, pagkakasakit,
pag wala ng trabaho, yung emergency fund will give you a peace of mind. No? Advice ko sa mga kliyente ko, have at least 3 months of emergency fund. Ng living expenses, no? 3 months of living expenses pala, no? Na pamatay sunog. Para kung biglang mayroon ng problema, meron kang madudukot. Pang-anim, not saving for retirement. During my financial planning practice, no, pag may kausap akong retiree na lahat naman tayo papunta naman doon, ang lagi nilang regrets sana naumpisahan ko noon pa. Sana nag-invest na ako dito para pag tumanda ako, meron akong pera. Kung pa-retire ka, ay kung mag-retired ka na, 'di ba? Mahina ka na, hindi ka na maghanap ng trabaho. You want to exit in this world in style. The most stressed person in Australia are those retired person, no? Lalo na yung mga walang pera. 'Di ba, ano? So, ang daming retirement doesn't have a day off, 'di ba? Retired ka araw-araw. Kung retired ka, na wala kang pera, it will create stress sa iyo. No? Lalo na nakikita mo mga kaibigan mo na may pera, lumalabas, namamasyal, nanood ng sine, tapos ikaw nasa bahay lang, wala kang ginagawa dahil wala kang pera, 'di ba? No? Ang sana, 'di ba? Umpisa na natin ngayon, no? Dahil pagsisihan mo 'yan in the future or 10 years from now kung hindi ka nag-umpisa ngayon. Pang-pito na tayo, no? Pang-pito, not investing in property or in stock market. Property in Australia or even mas maganda pa din sa Pilipinas, no? In Australia, property doubles in value every 10 years. Bumili ka ngayon, after 10 years, double yung value niya. Pagtatanungin mo yung mga taong pupunta sa Australia, bakit pumunta ka sa Australia? Dahil nga, it's a rich country. Australian economy is good. Bakit hindi ka mag-invest sa Australian economy? Like the basic ASX 200, the top 200 companies in Australia, diba? That will give you 10% return every year. No, parang yung pera mo nagdo-double din every 10 years. So kung inumpisahan mo 'yan, and 10 years from now, doble na yung pera mo. Kung hindi mo na umpisahan na 'yun, after 10 years sasabihin mo sa akin, sana inumpisahan ko 10 years ago. Sana hindi na lang 'yun ang binili ko. Sana nag-umpisa akong mag-invest kahit man lang sa bangko kung saan ako nagbabank, di ba? Lahat yun na kumikita ang mga kumpanya. So, investment in property, anong kita mo dyan? Rental income, an appreciation of value, no? Shares, anong kita mo dyan? Dividends, at yung value din niya tumataas din siya, no? So, umpisang mag-invest na rin, no, sa property and stock market. Pang-walo, no proper tax planning. Dito sa Australia, siningit ko talaga tong tax planning. Dito sa Australia, ang taas kasi ng tax. Our tax here in Australia, the top marginal tax rate, no, is 45% plus 2% Medicare. So parang 47%. So ang taas, di ba? No? Kumita ka ng 1,000, 47%. No? Pero may tax, may income for an income above 180,000. So imagine, no, you invest, you sell, di ba? May mga binibili kasi tayo na ibebenta din natin in the future. So, for example, nag-invest ka ng property ngayon, 10 years from now, binenta mo. 500,000 na binili mo, naging 1 million. And you will be taxed based on that 500,000 appreciation, di ba? No? Kung wala kang proper tax planning dyan, sasabihin mo rin, sana in-structure ko na lang ng mabuti. In-structure ko mabuti yung investment ko para mababa yung binayaran kong tax. Ang ibig kong sabihin dito, there's a way to save taxes legally as an accountant, no? Ang wag natin gawin ay yung mag-evade ng taxes. Speak to a professional. So, yun ang minsan, pag may mga kliyente ako na nagbebenta, no, na umaring pa-retire na, lagi nilang comment sa akin, sana nakausap ka namin bago namin ginawa yung investment namin, no? Kasi may tax implications lahat, no? So, pang-siyam at pang-sampu, it's an investment din siya, no? Yung 9 and number 10, medyo parang iba ito sa mga napanood nyo na video sa ibang vlogger, no? Sa ibang financial advisor. Pero, for me, it's a mistake din kung hindi kayo mag-invest dito or nag-invest kayo sa iba bagay at kinalimutan nyo ito, no? Pang-siyam is na financial mistake is not investing in your health. Di ba, no? Trabaho kayo ng trabaho to buy something, pambili ng kotse, pambili ng bahay, pambili ng mga stuff to impress other people, no? Ang kinalimutan nyo yung health ninyo. Overtime dito, overtime doon, first, second, third job to make money, and then later on, you spend that money to look after your health then. So, hindi rin siya maganda.
So, huwag kalimutan din ng ating health. At ang last natin, pang 10, yung spoiling our kids with material things, no? Ini-spoil natin yung mga bata. Bakit ko siya di ba parang bakit ko siya pagsisihan, Rome? Parang tinuturuan natin yung mga bata din na mag-rely sa atin. So, di ba? Tanda ka na. Kasi kung in-spoil mo yung 10-year-old ngayon, 10 years from now, 20 years old na siya. Di ba? No? So, keep on spoiling that kids of material gifts, no? Magre-rely yan. Parang iba yung tinuturo mo sa kanya, no? You don't teach your child financial literacy din. And then, maaring later on in life, hindi siya matuto how to stand on his own. And then, sa'yo na lang siya magre-rely. You know? And then, instead na yung pera na yan for your enjoyment, maaring naibigay mo pa sa kanya. So, yan ang 10 financial decision na maaring pagsisihan mo 10 taon from now. Kung may natutunan kayo, kahit isa o dalawa, don't forget to like, and see you again next week.